Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroon, ano man ang ating mga ginagawa, una at higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasahod ng pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, nabubuhay at naghahari, iisang Diyos, magpasa walang hanggan. Sa mga nakaraang episode ng ating kabay-kaigay, ating tinalakay o ating binigyang buhay sa pamagitan ng ating vlog na ito, na ang panahon ng Kwaresma ay paghahanda ng ating pagbabago, ng ating pagpapakabuti upang maging karapat-dapat tayong humarap sa Diyos, karapat-dapat na humarap kay Kristo sa kanyang pangalawang pagdating upang hatulan ang lahat sa ating buhay man o patay. Mga kagabay, alam naman natin na si Jesus ay tunay na Diyos, ang pangalawang persona ng Santissima Trinidad. Tulad ng Ama, tulad ng Espiritu, na pawang Diyos, Diyos din ang Anak. Ngunit, tatlong persona na iisa ang Diyos. Sa madaling salita, kung ano ang nasa Ama, nasa Anak, nasa Espiritu Santo. Kung ano ang nasa Espiritu Santo, nasa Ama, nasa Anak. Kung ano ang nasa Anak, nasa Ama, nasa Espiritu Santo, ang pagka-Diyos. Ngunit si Jesus, nagiging espesyal, alang-alang sa mga makasalanan. Nagiging sugo ng Ama upang iligtas tayo, upang iligtas ang sanlibutan sa pagkakasala, sa kapahamakan walang hanggan. Kaya ang naging mission ni Jesus. At Jesus, bago nagsimula ng kanyang pangaral, nagpunta sa isang disyerto. Isang malapad na disyerto, at doon sa isang bundok, doon nagdasal, nalangin sa Ama. Hindi natin alam kung ano na pag-usapan ng mag-ama. Marahil inilahad ng Ama sa Anak kung ano ang lahat ng kanyang gagawin, ano kanyang responsibilidad, ano kanyang pananagutan. 40 days and 40 nights. Hindi kumakain, nanalangin, nagdarasal. Napakahirap, hindi ba? Kaya nung matapos ang 40 days, lantang-lanta si Jesus, gutom na gutom, pagod na pagod. At ito na, pinasok ni Satanas. Dito na pumasok ang demonyo. Alam ni Satanas na Diyos si Jesus. Ngunit si Satanas naniwalang kapantay siya ng Diyos. Kasi si Satanas isang dating paboritong anghel ng Diyos, si Lucifer. Siya ang may dala ng ilaw. Mabigat ang tungkulin ni Lucifer sa langit. Ngunit siya ay nagiging parang si Cornelius at parang si Hunasag, nagkudita. Kaya ang unang kudita sa sanlibutan, naganap sa langit sa panahon ni Satanas, sa panahon ni Lucifer. Ngunit hindi siya nagtagumpay tulad ni Hunasan at tulad ni Cornelius. Ika nga, kulang sa katibayan. So, ito si Satanas nakakita ng pagkakataon. So, pumasok siya at nakita niya si Jesus. Sabi niya, kung totoo kang Diyos, yung mga batong yan, gawin mong tinapay at kumain ka para hindi ka nagutumin. Alam ko, gutom ka. At sinagot siya ni Jesus, Satanas, na isulat sa Skriptura na hindi lamang sa pagkain nabubusog ang tao. Kailangan din ang mga salita
na nagmula sa Diyos. Satan, according to the scripture, one does not live by bread alone, but with the words that comes from the mouth of God. Napakatindi, simple lang. Ang tao hindi nabubuhay sa salita lamang, kundi magiging sa pagkain lamang, kundi magiging sa salitang nagmula sa Diyos. Mga pag-aral ng Diyos, pag-aral ng kabutihan, magpakabuti tayo, magpakabait tayo, magiging makadiyos tayo. Yan ang sinagot ni Jesus kay Satanas. Ngunit sa totoo lang, ang ipinagawa ni Satanas kay Jesus ay isang milagro. At kayang gawin ito ni Jesus dahil sa Diyos. Ngunit ayaw ni Jesus na siya ay magiging mayabang. Nagamitin niya ang kanyang kapangyarihan pagka-Diyos para ipakita lamang kay Satanas. Kaya pinalayas niya si Satanas. Ngunit itong si Satanas ay hindi nawalan ng lakas ng loob. So muli niya binakan si Jesus at sabi niya, Jesus, nakita mo ba ang bundok na ito? Napakataas. Pero dahil Diyos ka, subukan mong tumalon sapagkat sasaluin ka ng iyong mga anghel upang hindi masugatan kahit na ang paa mo lamang. Matalino talaga si Satanas, di ba? Kung ngayon, ano ang sagot ni Jesus? Satanas, tumigil ka. Hindi ko kaya. Kayabangan yun. Isang kayabangan yan. Sa madaling salita, hindi pa rin nagpapakita ng milagro sa Jesus. Hindi pa rin siya natukso. Ngayon, lalong nagiging matindi ang hangarin ngayon ni Satanas na talagang sa uling pagkakataon matukso na si Jesus. Kaya dinala niya si Jesus sa isang napakataas na bundok. Pinakita niya ang yaman ng mundo, pinakita niya ang karangyaan sa mundo, at sinabi niya, Jesus, ibigay ko sa iyo ang lahat ng yan, lumuhod ka lamang at sambahin mo ako. Dito na nabwisit si Jesus kay Satanas. At ang sabi niya, Satanas, lumayas ka na. Nakasulat sa Skriptura, na igalang ng sinuman at sambahin ang Diyos lamang at wala ng iba. Dito na lumaya si Satanas. Alam niyo mga kagabay, si Jesus bilang isang tunay na tao, kaya siyang tuksohin. Ngunit hindi kayang gumawa ng masama ang Diyos. Hindi magkakasala ang Diyos. Ang Diyos, God cannot sin. Hindi siya magkakasala bilang Diyos. Kaya lamang itong si Lucifer, malakas ang loob, demonyo nga, hari nga ng kasalanan. Ngunit ang talagang leksyon natin na ang aral na talagang mapupulot natin dito ay ang tukso ay talagang nandyan. Kasi kakambal natin ang tukso. Tinitukso tayo. Kung si Jesus na kayang tuksohin, 3 beses yan tinukso si Jesus. At makikita natin na ang pagtukso kay Jesus na nangyari sa buhay ng mga tao, lalo na yung pangatlo, pagkakayamanan, salapi, kapangyarihan ang pag-uusapan, nandyan lahat ang mga politiko. Kaya ito nga, kawindang-windang ang Pilipinas. Ngunit, ang lagi nating iisipin sa panahon ng Kwaresma ay ang ating paghandaan ang pangalawang pagdating ng ating Panginoon upang tayo ay hatulan patay man ang buhay. Kaya, sundin natin ang mga pangaral ni Kristo tulad ng sinasabi niyang ang sino mang nais sumunod sa akin, itakwil ang sarili, pasanin ang sariling krus at sumunod sa akin. At ang sa inyong kahilingan, una at higit sa lahat, hanapin niyo ang karyan at katarungan ng Diyos at ang lahat ng inyong pangangailangan, ang lahat ng inyong kakailangan ay ipagkakaloob ng Diyos. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and everything will be given to us. Yan mga kagabay, ang larawan ng panahon ng Kwaresma.